O ito mga kabunyog, alam naman natin yung mainit na balita ngayong araw, talo sa kaso si Bato. Talo sa kaso si Bato. Ha? Ngayong araw lumabas yung desisyon ng Korte Suprema 951. 9 yung bumoto, 9 yung bumoto na yung kanyang request for TRO, temporary restraining order, ay denied. 9. Ano? 9, ibig sabihin niyan, 9 yung nagsabing hindi siya dapat bigyan ng TRO. 5 lang yung pabor. 5 lang yung pabor sana na bigyan siya ng TRO. Yung isa abstain. Oh. So, wala. Ibig sabihin, talo siya sa kaso. Ngayon, ano ang problema diyan ni Bato? Grabe ngayon ang problema niya niyan. Kasi pwede na siyang arestuhin. Pwede na siyang arestuhin yan. Hindi naman pinigilan ng Korte Suprema na arestuhin siya. Ha? Pero ang tanong kasi dito sa gobyerno ni PBBM, hihintayin niya pa ba yung final na desisyon? Kasi ang dinesisyonan pa lang ng Korte Suprema yung TRO. Pero yung main petition talaga, hindi pa yun nadidesisyonan. Kaya lang, ano na yan eh, halos makikita mo na dito na ang desisyon ng Korte Suprema, talagang denied yung ano niya. Ibig sabihin, ang tingin talaga ng Korte Suprema, legal at constitutional, yung desisyon ng warrant of arrest ng ICC. Kailangan itong irespeto ng gobyerno. Yan yung nakikita natin, yung ano, yan yung desisyon, ano? Ha? Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ang sitwasyon dito, ang Korte Suprema, makikita mo na dito na para sa Korte Suprema, hindi mo pwedeng hadlangan ang ICC. Kasi International Criminal Court yan. Kasi kung sa tingin ng Korte Suprema ng Pilipinas, hindi dapat arestuhin si Bato, mag-i-issue ng TRO. Yan yung ano eh, yan yung talaga yung pinaka-problema ng mga abogado ni Bato. Kahit si Cayetano, talagang ini-insist nila na mali ang ICC. Ano na yan eh. Bakit mo sasabing mali ang ICC? International Criminal Court yan. May jurisdiction din yan sa mga kasong nagawa sa Pilipinas nung panahong member pa tayo. Yun ang laging ano na eh, yan na yung malinaw dyan eh. Kaya ibig sabihin, si Bato de la Rosa, pwede na siyang arestuhin. Kasi wala namang ano eh, wala namang TRO. O pero ang problema dyan, kasi pwedeng sabihin ng gobyerno na ano eh, hintayin pa rin natin yung desisyon, yung hindi lang sa TRO, yung pinakadesisyon sa kaso. Pagka ganun, patatagalan pa yan. Kaya dapat sa gobyerno ni Pangulong Marcos, wag nang patagalin. Ito, malinaw na ito, mensahe na ito na talagang yung ICC valid. Yung warrant of arrest ng ICC ay valid. Actually, nagsabi naman ng ganyan si ano eh. Napanood ko si Yussi Claire Castro, nagsabi na ng ganyan. Ang ibig sabihin anya nito, valid yung warrant of arrest ng ICC. Tama yun. So dapat mag-proceed na sa manhunt. Magsagawa na ng manhunt operation kay Bato. Actually, iniisip na rin siguro yan ni Bato. Kaya lang anong gagawin niya? Magtatago siya? Paano kung matukoy ang tinuanon niya, ang pinagtataguan niya, lalaban siya kapag inaresto siya? Anong gagawin niya? Lalaban siya pag inaresto siya. Anong gagawin niya? Ano ito? Ang mga options na lang ni Bato ganito. Susurrender na siya. O pag sumurrender siya, dadalhin na siya doon sa ICC. Alam nyo, ang sabi ni Bato, kaya ayaw niya nang mapunta sa ICC kasi dati nagsabi siya, okay naman daw siya punta ng ICC para makasama niya na si Duterte. Nagbago siya ng isip. Ang paliwanag ni Bato, kaya siya nagbago ng isip, ang akala niya daw kasi sa ICC, mabibisita siya ng mga kakilaan, mga kaibigan. Ay ang pwede lang daw magbisita, immediate family. O sabi ni Bato, mahirap yung ganun. Pangalawa, hindi niya naman daw pala makakasama sa kulungan si Duterte. Pero yan na yung pinaka-problema ni Bato. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, grabe itong problemang ito ni Bato. Kasi talagang seryoso na ito eh. Lalo pa, ang inaasahan sana nila, kakampihan sila ng Korte Suprema. Ibig sabihin maglalabas ng TRO. Ay hindi naglabas ng TRO. Kaya malaki ang problema ni Bato. Magtatago siya ngayon. Paano kung natukoy ang pinagtataguan niya? O, tapos ngayon, aarestuhin siya. Anong gagawin niya pag inaresto siya?
Anong gagawin niya? Lalaban siya? O, pagkusa siyang sumurrender, anong gagawin sa kanya pagkusa siyang sumurrender? Dadalhin na kaagad siya sa ICC. Pag nanlaban na, pag ano naman siya, hindi naman siya sumurrender, anong gagawin niya? Manlalaban siya. Baka mapatay siya niyan. Ano pang isang opsyon niya? Lalabas siya ng bansa. Saan siya pupunta? Sa China? Nasira na talaga yung buhay ni Bato. Ano, mga kabunyog? Nasira yung buhay ni Bato. Totoo nga, naging PNP chief ka. Totoo nga, naging senador ka. Siguro ang dami na rin niyang naipon na pera ni Bato. Ha? Kaya lang, tingnan mo naman ang buhay niya, ang gulo. 'Di ba, mga kabunyog, mga kabayan? Magulo ang buhay niya ngayon. Oh, yan yung problema. Kaya dito sa nangyayaring ito, ano, mga kabunyog, mga kababayan, napasama sila. Napasama yung ano, akala nila napaganda ang buhay nila kay Duterte, nadamay sila kay Duterte. Sinunod kasi nila eh. Yan. Yan ang malaking problema ni Bato. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.